Hello everyone! Blessed morning po sa inyo lahat. So, dito tayo ngayon sa farm. And nandito ako sa loob ng bahay trying to keep warm. Ayan po, nakabukas po heater ko. So, supposedly, nandito ako ngayon sa farm para tapusin yung remaining na kailangan kabitan sa bakod. Kaya nga lang ngayon po. So, today is snowing. Ayan po, maputi po ang paligid and right now, patuloy pa rin po ang pag-ulan ng snow. So, yun po garden natin. And hindi tayo pwede magtrabaho pag ganyan. So, una, sobrang lamig. So, mababasa tayo pag patuloy po tayong napatakan ng snow. Siyempre matutunaw yan sa damit natin or jacket. Ayan guys, yan po yung itsura ng paligid ng farm natin. Ayan po yung atin. Ito iba may-ari niyan. So tulad na nasabi ko, hindi tayo pwedeng magtrabaho pag ganito ang panahon or weather. Dahil pwede tayo magkasakit. So kung matatandaan nyo, kagagaling ko lang po sa sakit. So, 1 week, I think 2 weeks ako halos hindi nakapagtrabaho dito sa farm. Then, last week, actually nilagay ko po yan. Meron pa tayong kulang doon. So, dapat tatapusin ko today yung kulang na bakod or yung remaining. Ayan, tatapusin ko po sana today yan. Kaya nga lang, ayan po, inabutan natin. So, nung papalis pala ako ng bahay, hindi pa ito nag-uumpisa. Hindi pa nag-snow. Pero, as it goes, padating ako, papalapit ako dito sa farm. Unti-unting umulan ng snow. Then, ayan na po siya now. Ayan. So again, hindi tayo pwede magtrabaho pagka ganito ang weather. So, no choice. Maya-maya uwi na rin ako. Kasi sayang naman ng gas kung patuloy kong papaganahin yung heater sa loob. So, uwi na lang ako. Hopefully bukas, hindi na nag-snow and matunaw agad yung mga pumatak na snow. Pero kaya nga lang, sa lakas ng pagpatak ng snow ngayon, I doubt it. So again, wala tayong magagawa. So habang nandito tayo, konting chika-chika na lang again dahil hindi ako makakapaggawa. So again, ito po yung part ng lote natin. So ito yung tataniman natin ng talong. So tulad na nabanggit ko dati, yung record dito bubuhayin po natin kasi matagal pong hindi nagamit yung farm na ito o yung lupa dito. So mag-a-apply tayo ng permit para magkaroon ng license to be a farmer dito sa Japan. Dahil tulad na nasabi ko dati, to be a farmer dito sa Japan, kailangan mo ng license. Kung mag-gardening ka lang, simpleng gardening, wala man pong problema yun. Hindi mo kailangan ng lisensya actually. Pero yung sa amin kasi, sa business side, kailangan namin na magkaroon ng lisensya ng Nogyo or farmer. Kasi may mga balak kami. And yung lupa na nabili, hindi pwedeng ilagay sa name namin or pangalan namin hanggat hindi kami farmer or wala kaming license ng farmer dito sa Japan or Nogyo. So, kaya kailangan namin buhayin yung record ng farm dahil bago ka mag-apply ng license to be a farmer sa Japan,
kailangan actually nagpa-farming ka or nag-gardening ka. So tulad na sabi ko, for 1 year, kailangan namin buhayin yung record ng farm. So after 1 year, pag nagka-record na, doon pa lang kami mag-a-apply ng permit na makakuha ng lisensya to be a farmer. Kaya nga lang, bago mangyari yon, meron din kasing rules na or requirements na bago ka mag-apply or to be able na mag-apply ka bilang isang farmer dito sa Japan or Nogyo, kailangan kasi yung sinasaka mo or yung ginagamit mong garden or lupa is at least tinatawag nila na gotang or 5 lots na at least 300 square meters per plot. So all in all, ang kailangan namin is 1,500 square meters to be able na mag-apply ng lisensya to be a farmer dito sa Japan. So ang property na nakuha natin is actually 900 square meters, pero 300 doon ay ano ba to? Residential or yung may bahay. So yung available na for gardening is actually 600 square meters lang. So doon papasok ngayon na kailangan makakuha kami ng at least 3 santang or at least another 900 square meters. It's either bibilihin, rerentahan, or maihiram namin. So tulad na nasabi ko, yan yung mga lote na yan, bakante. May nagmamayari po niyan pero hindi ginagamit. Ang habol namin yung mga katabi ng property natin. So tulad na nasabi ko, once na maumpisa na namin yung gardening dito at i-submit namin yung request namin sa JA or sa Nogyo, pakita namin na nag-start na kami dito mag-gardening. So may possibility na ipahiram sa amin yung mga katabi na lupa. It's either again pahiram or ibebenta. So hindi kasi ginagamit ng mga may-ari yung nagmamay-ari yung yung lupa nila. So pag yung Nogyo na or yung Department of Agriculture na nagsabi doon sa nagmamay-ari ng lupa, malakas yung snow actually, na ipagamit sa amin yung lupa, wala silang magagawa. Or sabihin sa kanila na since kung hindi nyo gagamitin, ibenta nyo na lang, then tatanungin kami kung gusto namin bilhin. Siyempre, pwede namin magamit yung lupa. So, yan again, malakas na yung snow. So tulad na nasabi ko, or nabanggit ko, yun yung paraan or way para magkaroon kami ng license to be a farmer. So yan guys, kapal na ng snow. So there, at least kailangan pa namin ng santang or 3 parts ng properties na nagkukulang sa amin. Ayaw gusto mo sa buwis. So lakas hangin, sakit sa mukha. So again, mamumuti na yung jacket ko. So hopefully this March makapag-umpisa tayo or makapag-umpisa na tayo sa pag-gardening. Then next year, hopefully makuha natin or magamit natin itong mga karating natin na lupa. Either bibiliin, rerentahan, or ipapahiram. Abangan natin yan guys. So, again, hindi ako makakapagtrabaho ngayon dito. So tulad na nabanggit ko, ang balak natin dito itanim ay talong. So dito sa 300 square meters na dating taniman ng palay, decided na ako na talong ang itatanim ko dyan. Tapos yung remaining na 300 doon sa may bahay, tabi ng bahay, is assorted sana ang itatanim ko. Sitaw, pipino, kamatis.
Until now, yun pa rin ang iniisip ko. Kaya nga lang, kung sa business side, ang iisipin ko, mas advisable kung gagawin ko na rin talungan yun kasi ang habol natin is kumita, di ba? Or may pumasok na pera. So kung yung talong din ang itatanim ko doon, instead na assorted na gulay, mas maganda ang mangyayari actually. Mas beneficial. Saglit lang guys, may natawag. Hey guys, pasensya na may tumawag sa atin. So again, ito po yung garden sa tabi ng bahay. Yan, 300 square meters din po yan. So tulad na nasabi ko, bala ko actually is assorted dito. Pero kung pag-iisipan mo talaga sa business side, mas magiging beneficiary or beneficial, sorry, sa amin, mas magiging beneficial para sa amin or sa akin kung talong din yung itatanim ko dito. Kasi may babalik na pera. Kaya nga lang, marami din kasi akong mga customers na naghahanap ng mga tinatanim kong gulay. Kaya nga, pag sa bahay kasi ako nagtatanim, limited yung space ko, although pwede pa rin magtanim. Kaya nga lang, konti lang ang may harvest ko pag sa bahay. So, as of now, pinag-iisipan ko pa rin may guys. So, again, meron na lang ako isang buwan para mag-start ang gardening season dito. February na. Next month is March. So, kailangan mapag-desisyonan agad yan. Isa pang pinoproblema ko is yung mga bakod, hindi pa tapos. So kahit mag-umpisa ako mag-gardening, pwede naman. Kaya nga lang again, walang magpe-prevent sa mga baboy damo at sa usa para sirain ang mga itatanim ko. So yun ang problema ko ngayon. So again, yung mga ginagamit ko dito ay binibili natin. So nagtatrabaho ko. Every salary or pagdating ng sahod ko, kung ano lang yung kaya kong bilhin, binibili ko para gamitin dito yung mga kakailanganin ko. So, yung mga pambakod na kakailanganin ko, kung kawayan ang gagamitin ko, napakaraming kailangang kawayan. Wala na akong oras para magputol. Kung yero naman, napakamahal ng yero. Gagamitin ko pambakod. Ang isa pang naisipan namin is cyclone wire para dito. Tsaka doon sa may dating palayan ng, dating taniman ng palay, sorry. Ang problema, ganun din. Ang dami kong kailangan, sinukat ko na. So, medyo, ano tayo sa pera. So, ayan, yun ang problema ko ngayon. Kaya pinag-iisipan ko kung paano gagawin ko dahil nga again, 1 month na lang kailangan na mag-umpisa or mag-umpisa na ang pagtatanim. Kung hindi ako makakapaggawa ng paraan, kakaroon ng problema tayo sa mga hayop. Ay. Again, pwede naman maglabas ng pera yung kaibigan ko ngapon. Willing naman siya, kaya nga lang again. Yung nilabas niyang pera para dito sa farm, sa traktora, tapos yung mga binili namin na 164 pieces na pipe, na tubo, siya po lahat ng naglabas ng pera. And again, may bago tayong truck. Siya rin po naglabas nun. So actually, million na po guys ang utang ko. Believe it or not, million na po. Pero again, sumusugal pa rin ako dahil alam ko kakayanin ko or kaya ko na ibalik naman yon. Basta umayon lang lahat sa plano ko yung again, yung mangyayari dito sa farm. Sipag, determination lang naman ang kailangan natin. So yun, kahit mag-isa lang tayo gumagawa dito, pipilitin po natin. So yan, no choice. Walang time para magkasakit kahit masama ang pakiramdam. Trabaho pa rin tayo.
Yes, I know, nagpapasalamat ako sa mga concerns na mga kaibigan natin dyan, family. Pero sana maintindihan nyo rin na wala pong ibang kumikilos dito. Pag hindi ako kumilos, wala pong uusad, walang mangyayari. So kahit may sakit tayo, kailangan natin gumawa. Dahil again, milyon na po ang kailangan kong bayaran. So maswerte lang tayo dahil yung pinagkakautangan natin or nahiraman natin ng... Actually, hindi naman tayo humiram ng pera dahil mga material na bagay ang binili niya. So, hindi actually dumaan sa akin yung pera. Siya lang ang naglabas. So, lahat na na-acquire natin na properties ay siya po naglabas ng pera. So, kailangan po natin ibalik yun. And again, fortunately, hindi niya tayo minamadali. So, monthly, once na kaya, maghuhulog ako. Pero again, tagal po yun bago natin may balik lahat. Yan. So, kung makukuha natin yung mga karatig na lupa dito, mas malaki ang chance na maibalik natin na mas maaga. Kasi mas malaki yung tinataniman mo, mas malaki yung babalik sa'yo. Although yes, mas malaki yung kailangan mo ilabas na puhunan. Pero again, yung balik naman nun, ganun din, malaki din. So, yan. I think hindi ko na masyadong papahabain pa ang video na to. So, in-update ko lang kayo. Again, hindi naman tayo makapagtrabaho ngayon. Hindi ako makapag-video dahil sobrang busy. It's been at least siguro a week na hindi rin ako nakapaggawa dito dahil last nagawa ko yung Sabado, Linggo, doon nga sa Bacod. Pero Monday to Friday, sobrang busy ko sa trabaho. Napakalamig guys dito, umaabot ng 2 degrees. Pero now, nasa negative dahil nag-i-snow. So, kung pupunta rin ako dito after work, hindi rin ako makakakilos masyado kasi napakalamig. So, again, hindi ko na masyado pahabain to. And sana patuloy po kayong sumuporta sa channel natin para lalo po lumaki. And gusto ko pong pasalamatan ulit again ang mga kaibigan natin dyan na patuloy po sumusuporta. At sa mga baguhan po dyan na makakapanood ng video po natin, pakilike naman po ang video na to. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po kayo sa channel ko. Laking tulong po yun para sa akin. Ingat po tayo lahat palagi.